Welcome to K-Catalog. KIIP Level 3, Unit 2 ng textbook, page 28. So, nasa number 2, grammar na po tayo. We have 동사 or 형용사, verb or adjective, plus the grammar 는 대신에. So, dito, tingnan natin yung rules dito sa baba. Tatlo yan. We have 는 대신에, 은 대신에, and 니은 대신에. So, alamin muna natin ano yung gamit nung grammar na to. 사be, 앞선 행동에 대한 보상이나 대체를 나타낼 때 사용한다. So, gagamitin mo daw po yung grammar na yan kapag gusto mong i-replace or i-compensate yung nauna mong action. So, paano po yun? Mas madaling gawin, i-associate natin yung word na instead. Okay, so instead sa English, sa Tagalog, sa halip. Okay, so pamalit siya dun sa nauna mong sinabing action or adjective. Okay, so tingnan natin yung example. Sabi ni Angela, 일요일에도 출근해요? So tinatanong niya yung kausap niya si Iring. Sabi, even on Sundays, do you go to work? 사got si Iring, 네, 일요일에 일하는 대신에 월요일에는 쉬어요. Sabi niya, yes, I work on Sunday, instead I rest on Monday. Nagtatrabaho daw siya ng linggo, sa halip pag Monday, pahinga naman siya. Next, dito sa 예문, sabi ni Ga, 우리 아이는 간단한 숙제도 시간이 오래 걸려요. 시간이 오래 걸려요, ibig sabihin po niyan is, matagal yung ginugugol mong oras sa isang bagay. Sabi niya, yung kanyang anak daw ay kahit simple lang yung homework natatagalan. So, sagot ng kausap, 시간이 오래 걸리는 대신에 실수가 없으니까 걱정하지 마세요. Sabi niya, natatagalan man siya sa halip, wala naman siyang mali. Kaya wag na masyadong mag-alala. Dito tayo. 부모님을 자주 찾아뵙지 못하는 대신에 전화를 자주 드려요. Sabi niya, yung mga magulang daw niya ay hindi niya madalas na nakikita, sa halip, madalas naman daw niya na tinatawagan. Okay, next. 일이 많은 대신에 다양한 경험을 쌓을 수 있어서 좋아요. So dito, yung 사다. Ano ba yung ibig sabihin ng word na satta? So dito ko isulat sa taas, no? Satta. Ibig sabihin po niyan is yung to build. Ibig sabihin nagpapatong-patong, di ba? Pag ikaw ay may ibinibuild na something. So dito, sabi niya, marami daw trabaho. Instead, different or various experiences naman daw yung kanyang nagigain. So, nagbibuild yung mga iba't ibang klaseng experience. So, okay na din daw yon, good na din daw yon. Okay, so dito tayo sa rules natin. 는 대신에. So, ito, kapag verb yung iyong dudugtungan. So, kapag 동사, may 받침 man yan or wala, it doesn't matter. You simply add 는 대신에. So, dito 먹다, may 받침, 는 대신에. 일하다, walang 받침, 일하는 대신에. Then, careful tayo sa mga irregular verbs such as 만들다. So, ang nangyari, drop si da, and then yung real, mawawala din, magiging 만드, and dahil nga verb siya, 는 대신에 pa din yung ilalagay. Next, 은 대신에 and 니은 대신에 para naman sa 형용사. So, kapag may 받침, you add 은 대신에. Kapag walang 받침, 니은 대신에. 많다, 작다, pareho may 받침, 많은 대신에 작은 대신에. Next, 사다, 바쁘다, parehong walang 받침, so 니은 대신에. 산 대신에, 바쁜 대신에. And then, meron ulit irregular na 힘들다. So, same nung case kay 만들다, no? After i-drop si da, may real 받침 na matitira. So, ganun din, mawawala yung real. And then, you have to consider na ito ay isang adjective. So, instead na 는, dapat 니은 kasi nga wala siyang 받침. So, 힘든 대신에. So, you have to be careful kung verb ba or adjective yung dudugtungan mo. Okay, so gawa pa tayo ng other example kasi yung base na napansin ko, yung mga binigay na example is more on verb yung ginamit. So, 일하다, 일하는 대신에. Ano pa, 걸리다, 걸리는 대신에. 못하다, 못하는 대신에. Ito, isa lang yung nagamit na adjective, yung 많다. So, let's say for example, gamitin natin yung 작다. Yan. So, kunyari sabihin natin, maliit yung bahay, sa halip, madali siyang linisin. So, paano yon? 집이 작은 대신에
청소하기가 쉬워요. So again, 쉽다. From the word 쉽다, no? 쉽다. So paano yung mangyayari? Mawawala yung the drop mo, and then si biyup magiging u. Tapos, tsaka idudugtong si oyo para maging present tense. So, 청소하기가 쉬워요. Okay? So, baka kasi ito yung isulat nyo. Ito, ibig sabihin yan is to rest, magpahinga. Okay? So, 쉬다 lang yan. Itong ginamit natin na easy, 쉽다, yung may biyup batchim. Okay? So, another one. Gamitin natin yung bisada. Okay? Wala dito yung bisada, no? Expensive. So, paano naman pag bisada? Sabihin natin, mahal yung damit, sa halip, maganda yung quality. So, paano yon? Oshi, bisa. So, bisada walang batchim, kaya niyen deshine. Tapos, pumjil. Yung pumjil po is quality. Pumjili, chuwayo. Okay, so yan po. So, dito yung application siya ng nundeshine na grammar. Quick review na ulit tayo agad. So, pag dongsa or verb yung dudugtungan, may batchim o wala, nundeshine. And then, kapag hyongyongsa or adjective naman, so that time, check mo, may batchim, then you add undeshine. Kapag walang batchim, then niyen deshine. Okay, so dito sa example, tingnan natin. We have yung topic, 회사, tapos yung description, 일이 힘들다, 월급이 많다. So, check muna natin yung question. Paano yung ginawang question? 회사는 어때요? 일이 힘들어요. So, si 회사, tinanong lang, no, how's your company? Tapos yung second question, ginamit yung first description, yung 일이 힘들다. Naging 일이, tapos 힘들어요. Naka-present tense. So, tingnan naman natin ngayon yung sagot. So, sabi niya, 네, 일이 힘든 대신에 월급이 많아요. So, dito niya dinugtong yung 는 대신에. So, 일이 힘든 대신에. And then, 월급이 si Manta naging present form lang din. 많아요. Okay, so yan po yun. So, ano bang sabi ng question? Kamusta yung company mo? Mahirap ba yung trabaho? Tapos ano yung sagot? Yes po, mahirap yung trabaho. Sa halip, malaki yung sahod. Okay, so dito tayo sa number 1. Yung ating topic ay il. So about sa trabaho pa rin. Paano yung question natin dyan? So again, gayahin lang natin yung format dito, no? So, 일은. 일은 어때요? Tapos, yung second question natin, ito yung gagamitin natin. So, 주말에 근무, tapos magiging present tense lang. 근무해요, and then question form. Okay, so paano yung sagot natin dyan? 주말에 근무하, so yung hada magiging 하는, kasi yung 근무하다 is verb. So, 근무하는 대신에. Tapos, dudugtong mo na to. 평일에, so yung 쉬다 magiging 쉬어요. So, 평일에 쉬어요. Okay? So, yan yung sagot, no? 주말에 근무하는 대신에 평일에 쉬어요. Okay, number 2. Paano naman yung question natin sa number 2? Ang topic is 점심. So, 점심은 어때요? So, yung second question, hindi ko na isusulat, no, kasi wala tayong masyadong space. So, ito yan, yung 음식을 시켜, tapos yung 먹다 magiging 먹어요. Yan. So, 점심은 어때요? 음식을 시켜 먹어요. Tapos, yung magiging sagot, 음식을 시켜 먹는. So, 먹다, verb po ulit, kaya 는, 먹는 대신에. 만들어, tas yung 먹다 magiging 먹어요. Okay? So, ito na po. So, I hope nasusundan nyo, no? Hindi ko na masyadong isusulat lahat. 음식을 시켜 먹는 대신에, tapos ito na.
만들어 먹어요. Okay, next, number 3. yung question, computer. So, computer는 어때요? computer는 어때요? Second question, 품질이 좋다. So, agad no yung 품질, quality. So, dito na siya. Sulat ko dito. 품질이 좋아요. Okay. So, yung sagot natin, 품질이 좋다, adjective. Tapos, may 받침. Kaya magiging 좋은 대신에. Tapos, yung 가격이 비싸다, magiging 가격이 비싸요. Okay? So, yan po, no? Try natin yung number 2. 건강해지고 싶을 때 여러분은 무엇을 해요? So, sabi po, kung gusto mo daw na maging healthy, ano daw yung ginagawa mo? 친구들과 이야기해보세요. So, discuss with a friend. So, dito yung topic, we have elevator를 타다, 계단을 자주 이용하다. So, tingnan natin yung kanyang ginawa. 저는 엘리베이터를 타는 대신에. So, yung verb dito na tada, naging 타는 대신에. Tapos, dinugtong niya na tong 계단을 자주 이용. Tapos, ginawa niya lang present form yung 하다. 이용해요. Ayan siya, no? 계단을 자주 이용해요. 타는 대신에. Ito, gawin po natin tong coffee and mul. So, coffee and water. Paano ba yung gagawin natin dyan? Iniinom yan, diba? Yung dalawa na yan. So, gawin natin, 저는 커피를 tapos 자주, then yung verb natin, 마시다, magiging 마시는 대신에 물을 많이 마셔요. Yan. So, ibig sabihin lang po niyan, ako, sa halip na dalasan ko yung pag-inom ng kape, marami akong uminom ng tubig. Okay? So, yan po yung ating grammar na 는 대신에. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.